Yeah, mga Kops, nandito tayo sa Baguio Cathedral. Dito tayo magre-record. Okay, regarding do sa isang article na nakita ko, nakalagay dito, Palace open to suggestion on recovery of stolen funds. Nakakalungkot. Parang hindi alam ng palasyo kung paano marirecover yung nanakaw sa kanila. I'll make it simple, di ba? Ang bahay mo nanakawan, di ba, nanakawan, simple. Say, 1,000 na nanakaw doon sa bahay. Then pupunta ka kay kumare mo or kay kumpare mo. Pre, patulong naman o mare, patulong naman. Paano ba makukuha ko uli yung nanakaw sa akin? O, kilala mo naman yung ano eh, yung or party nung bahay mo. Yung nagnakaw dun sa pera. Kasi yun nga, 1,000 naman. So hindi mo alam, you will ask kay mare o kay pare, in my own term kasi yun ng ano ng palansyo eh, na hindi nila alam kung paano ang gagawin or wala silang alam or humihingi ng payo paano ma-recover yung stolen funds. Diba? Alam mo naman kung sino yung, say, 5 kayo sa bahay, o minus mo, kung yung isa is the suspect, ano pang gagawin mo? Pakulong mo na kagad, di ba? Oh, hindi mo na kailangang magtanong kay Mari, kay pare, paano ba? May suspect na ako, di ba? Ganun lang yun sa bahay mo mismo. Ano mo yun, malilinis mo yun, malalaman. Now, it is happening here in the Philippine government. Nakakalungkot kasi the policy itself doesn't know kung paano marirecover yung stolen na taxpayer money yun eh. O hindi naman yung pera yun, yung mga pera ng mamamayan yun eh. Kakalungkot kasi. Parang walang kaalam-alam ang palasyo or the palace itself. They don't know anything how to recover those stolen funds, di ba? Nakakalungkot kasi nga. You have to ask first kasi ganito yan. Nanakawan ka ngayong buwan na to. Then you pumunta ka kay Mare, kay pare, humingi ka ng payo. So, halos 2 buwan na yun nawala. Hindi pa rin nalalaman o hindi pa rin nare-recover yung nanakaw sa'yo. Bakit ganun? Bakit ganun? Is it, ano yun? Is it another drama sa Philippine government ngayon para maalis yung attention ng mga tao dun sa flood control anomaly? Trillions of pesos yung napunta ron. Grabe. O nakakalungkot talaga kasi ikaw, yung the most powerful men ng bansa mo, hindi mo alam ang gagawin para ma-recover yung pera na nawala sa kaba ng gobyerno. Bakit ganun? Dali lang yan eh. Pakulong mo lahat. Then, yung SALN, di ba? May nagpakita na nga, nakita ko eh. Yung isa, 300 million. Naging 3 trillion in 3 years time. Saan ang galing yung pera? Di ba? Nakakaano kasi magkano lang ang sweldo ng congressman, ng Speaker of the House. Magkano lang sweldo niya? May bonus man siya, in trillion ba in a year? Kasi from 300 million, naging 3 trillion. In 3 years time, so 1 trillion a year ang nadagdag sa ano niya. Saan ang galing yun, di ba? Yun lang, di ba? So kung sa bahay mo, eto biglang nagkaroon to ng bagong damit, di ba? Kasi 1,000 yun na nakaw sa'yo. Nagkaroon biglang nagkaroon ng, the following day, nagkaroon ng bagong damit or alahas or sapatos, ganun. So, suspect na yun, di ba? Ganun lang, eliminate and ano. Ay, nakakalungkot ang Philippine government nowadays kasi nga, hindi ko alam kung very weak yung ang presidente. Very weak O, kung weak na siya, baka very weak pa talaga. Kasi hindi niya alam ang gagawin niya para lang ma-recover yung mga stolen funds na nanakaw sa kaba ng gobyerno. Those are hindi pag-aari ng gobyerno yon. Those are taxpayers' money. Nakakalungkot tong article na to. Nakita ko lang siya. So I'm just making my own comment here kung paano. Diba? Kung ako yun, nanakawan ako, manggigigil na kagad. Diba? Anong gagawin ko? Shutdown muna tayo. Teka muna, sandali. Hindi naman yung pera yan eh. Otherwise, kung kasangkot ka or may porsyento ka dun sa nanakaw, then you will not do anything.
which is nangyayari na yata ngayon na nagkakaroon ng drama, di ba, na nawala yung Blue Ribbon Committee chair, nawala, tapos ngayon babalik na naman. Ano yun, parang dinadivert yung attention ng Pilipinas para lang mawala yung issue ng flood control anomaly. Nakakalungkot pero it is happening here in the Philippines, kaya naman bagsak na bagsak ang tourist arrival. Tinitingnan ko dito, number 6. Nakakalungkot sa Southeast Asia ranking. Number 6 it was from January 2025 to August 2025. International tourist arrival. Number 6 lang Pilipinas. Nakakalungkot kasi the more tourists we have, the more revenue ang kasi pumunta rito, nagbayad ng visa yan, so that is income already. Pagpasok sa airport, meron na namang babayaran dyan. Tapos yung sa hotel, di ba? Tapos yung gastos nila, di ba? So that is booster ang yung tourist eh. Kaya lang tayo yung kulelat, nakakalungkot. Talo pa tayo ng Malaysia actually. Nakakalungkot. But that is another article na sa susunod na vlog ko. Yan lang muna mga Coops. Opinion ko lang, mag-comment lang kayo dyan. Thank you.